Magandang araw sa inyong lahat mga mag-aaral sa ika-10 baitang, lalong-lalo na ang aking mga mag-aaral sa Yumbing National High School. Nandito ako ngayon para magbigay sa inyo ng isa na namang aralin sa Araling Panipunan ika-10. Naway mayroon kayong matutunan at naway ito inyong isa-isip at isa-puso. Ang ating tatalakayin ay ang mga hakbang sa pagbuo ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Management Plan. Kung susuriin natin ang unang yugto ng Community-Based Disaster Risk Reduction Management sa Disaster Prevention and Mitigation, makikita natin na tumatalakay ito sa mga paghahanda na kailangang gawin sa pagharap ng panganib o sakuna na dulot ng mga suliraning pangkapaligiran. Pero bago tayo magpatuloy, magkakaroon muna tayo ng pagbabalik-aral. Ano nga ba ang ating natutunan sa mga nakaraang aralin? Okay, napag-alaman natin na mahalagang maisalang-alang ang pananaw ng mga namumuno sa pagbuo ng plano dahil sa kanilang kaalaman sa sistemang ipapatupad ng disaster risk management. Hindi din kailangang kalimutan ang pananaw at karanasan ng mamamayan sa pagbuo ng disaster risk management. Napag-alaman din natin na mahalagang magamit ang kalakasan ng dalawang approach upang mas maging matagumpay ang paghahanda at mabawasan ang pinsalang maaaring idulot ng kalamidad. Sa bahagi ng Disaster Management Plan, tinataya ang mga hazard at kakayahan ng pamayanan sa pagharap sa iba't ibang suliraning pangkapaligiran. Mula sa mga impormasyon na nakuha sa pagtataya ay bubuo ng plano upang maging handa ang isang pamayanan sa panahon ng sakuna at kalamidad, at ito ay ang Disaster Risk Assessment. Mag-uumpisa tayo sa unang yugto, ang Disaster Prevention and Mitigation. Ano-ano ba ang kailangan nating malaman sa yugtong ito? Nakapaloob dito ang Disaster Risk Assessment and Hazard Assessment. Nandito rin ang Vulnerability Assessment at Risk Assessment. Tinataya naman ang kakayahan at kapasidad ng isang komunidad sa pamamagitan ng Capacity Assessment. Ano ba ang Hazard Assessment? Ito ay tumutukoy sa pagsusuri sa lawak, sakop, at pinsala na maaring danasin ng isang lugar kung ito ay mahaharap sa isang sakuna o kalamidad sa isang partikular na panahon. Sa pamamagitan ng Hazard Assessment, natutukoy kung ano-ano ang mga hazard na gawa ng kalikasan o gawa ng tao na maaring maganap sa isang lugar. Sa pagsasagawa ng hazard assessment, dapat bigyang pansin ang pisikal at temporal na katangian nito. Ano-ano ba ang mga pisikal na katangian ng hazard? Okay, nandyan ang pagkakilanlan. Ano ito? Ito ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa iba't ibang hazard at kung paano ito umusbong sa isang lugar. Nandyan din ang katangian. Ang katangian ay ang pag-alam sa uri ng hazard. Intensity, ano naman ito? Ito ay ang pagtukoy sa lawak ng pinsala na maaaring idulot ng hazard. At ang ibig sabihin naman ng lawak is ang pag-aaral tungkol sa sakop at tagal ng epekto ng hazard. At ang saklaw naman ay kung sino ang maaaring tamaan o maapektuhan ng hazard. At ang panghuli ay ang predictability, ang panahon kung kailan maaaring maranasan ang isang hazard. May iba't ibang temporal na katangian din ang hazard. Nandiyan ang frequency o ang dalas ng pagdanas ng hazard. Maaaring ang hazard ay nagaganap taon-taon, isang beses sa loob ng 5 o 10 taon, o kaya ay biglaan lamang. Nandyan din ang duration o ang pag-alam sa tagal kung kailan nararanasan ang hazard. Maaaring ito ay panandalian lamang tulad ng lindol, sa loob ng ilang araw tulad ng baha, o kaya ay buwan tulad ng digmaang sibil.
At ang speed of onset naman ay ang bilis ng pagtama ng isang hazard. Maaaring mabilisan o walang babala tulad ng lindol, o kaya ay may pagkakataon na magbigay ng babala tulad ng bagyo o baha. Forewarning. Ito naman ay tumutukoy sa panahon o oras sa pagitan ng pagtukoy ng hazard at oras ng pagtama nito sa isang komunidad. At ang panghuling katingian ng hazard, kung temporal ang titingnan, ay ang force. Ito ay maaaring natural tulad ng hazard na dala ng hangin, tubig tulad ng malakas na pagbuhos ng ulan, baha, pag-apaw ng ilog, flash flood, tidal wave at storm surge. May dalawang proseso sa pagsagawa ng hazard assessment. Ano-ano ba ang dalawang prosesong ito? Titingnan natin. Ang unang proseso ng hazard assessment ay ang hazard mapping. Ano ba ito? Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagtukoy sa mapa ng mga lugar na maaring masalanta ng hazard at ang mga elemento tulad ng gusali, taniman, kabahayan na maaring mapinsala. Ang pangalawang proseso ng hazard assessment ay ang paggawa ng historical profiling o timeline of events upang makita kung ano-ano ang mga hazard na naranasan sa isang komunidad, gaano ba ito kadalas nangyari, at kung alin sa mga ito ang pinaka napinsala. Makikita ninyo sa screen ang isang talahayan na nagbibigay ng halimbawa ng historical profiling na ginagamit sa pagsagawa ng hazard assessment. Makikita niyo diyan ang hazard type, nandyan ang flood, drought, earthquake, landslide, civil war, pollution, volcanic eruption. Titingnan dyan sa historical profiling kung gaano ba kalakas ito, ang frequency nito, ang duration nito, or ano ba ang mga forewarning na naganap sa isang kalamidad sa lugar na nagkakaroon ng hazard assessment. Alinman sa dalawang nabanggit na halimbawa ang gamitin sa pagsasagawa ng hazard assessment, mahalaga pa rin ang CBDRM approach at ang partisipasyon ng mga mamamayan dahil mayroon silang personal na karanasan sa mga hazard sa kanilang lugar. Mas mabibigyan ng sapat na kaalaman ang mga mamamayan kung sila ay kabahagi sa pagsasagawa ng hazard assessment sa kanilang pamayanan. Bago tayo magpapatuloy, magkakaroon muna tayo ng isang gawain. Ito ay ang classroom hazard assessment. Okay? So, sa loob ng silid-aralan, tingnan ninyo ang mga posibleng hazard sa oras ng sakuna. Isa-isahin ito at ipaliwanag kung bakit ito naging posibleng hazard. Isulat ang inyong sagot sa isang buong papel. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para gawin ang activity ito. Magaling na natapos mo na ang ating gawain 1. Okay? So alam ko na naunawaan ninyo ang unang bahagi ng mga hakbang at kahalagahan ng hazard assessment. So sa susunod na bahagi ng aralin ay mauunawaan mo naman kung ano ang nilalaman ng vulnerability at capacity assessment at kung paano ito makakatulong sa pagbuo ng disaster risk reduction and management plan. Uumpisahan natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan sa Vulnerability at Capacity Assessment or VCA. Okay, so sa pamamagitan ng VCA, masusukat ang kahinaan at kapasidad ng isang komunidad sa pagharap sa iba't ibang hazard na maaring maranasan sa kanilang lugar. Ano ba ang Vulnerability Assessment? Ito ay tinataya ang kahinaan o kakulangan ng isang tahanan o komunidad na harapin o bumangon mula sa pinsalang dulot ng hazard. Sa kabilang banda, kung titingnan natin ang kahulugan ng capacity assessment, tinataya nito ang kakayahan ng komunidad na harapin ang iba't ibang uri ng hazard. Mayroong 3 kategorya ang vulnerability. Ito ay ang pisikal o material, panipunan at pag-uugali tungkol sa hazard. Ang unang kategorya ng vulnerability sa isang pamayanan ay ang pisikal o material na aspeto. Ito ay tumutukoy sa
sa mga material na yaman tulad ng sweldo mula sa trabaho, pera sa bangko at likas na yaman. Ang kawalan o kakulangan ng mga nabanggit na pinagkukunang yaman ay nangangahulugan na ang isang komunidad ay vulnerable sa hazard. At ang pangalawang kategorya ng vulnerability ay ang aspektong panlipunan. Ito naman ay tumutukoy sa pagiging vulnerable o kawalan ng kakayahan ng isang grupo o grupo ng tao sa isang lipunan. At ang panghuli ay ang pag-uugali tungkol sa hazard. Bakit masasabing ang pag-uugali tungkol sa hazard ay isa sa mga kategorya na pagiging vulnerable ng isang pamayanan? Dahil may mga paniniwala at gawi tungkol sa mga hazard na nakakahadlang sa pagiging ligtas ng isang komunidad. Ang pagiging vulnerable ng isang lugar ay nangangahulugang mayroon itong kakulangan sa mga nabanggit na kategorya. Bunga nito, nagiging mas malawak ang pinsala na dulot ng hazard. Sa pagsasagawa ng vulnerability assessment, kailangan ding suriin ang mga sumusunod. Unang dapat tukuyin ay ang elements at risk. Ano ba ang mga ito? Ito ay tumutukoy sa mga tao, hayop, mga pananim, bahay, kasangkapan, infrastruktura, kagamitan para sa transportasyon at komunikasyon at pag-uugali sa isang pamayanan. Pagkatapos matukoy ang mga elements at risk na ito, sinusuri rin kung bakit sila maituturing na vulnerable. Pangalawa ay ang people at risk. Ito naman ang mga grupo ng tao na maaaring higit na maapektuhan ng kalamidad, kagaya ng mga buntis or mga matatanda. Sila yung mga tao na at risk sa mga hazard. At ang panghuli ay ang location at risk. Ito naman ay tumutukoy sa mga lokasyon o tirahan ng mga taong natukoy na vulnerable. Makikita niyo sa screen ang iba't ibang halimbawa ng elements at risk, people at risk, at location of people at risk. Sa elements at risk, nandyan ang mga tao, hayop, pananim, infrastruktura, bahay at mga kasangkapan. Samantalang sa people at risk naman, nandyan ang mga matatanda, buntis, may kapansanan na madaling maapektuhan ng kalamidad. Sa location of people at risk naman is location o tirahan ng taong vulnerable. Bibigyan din natin ng kahulugan ang risk assessment. Ano ba ito? Ito ay tumutukoy sa mga hakbang na dapat gawin bago ang pagtama ng sakuna, kalamidad at hazard na may layuning maiwasan o mapigilan ang malawakang pinsala sa tao at kalikasan. Nandyan sa risk assessment ang disaster prevention. Ito ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga hazard at kalamidad. Ang disaster mitigation naman ay tumutukoy sa mababawasan ang malubhang epekto nito sa tao, ari-arian at kalikasan. Ang mitigation ay may dalawang uri, ang structural at non-structural. Ang structural mitigation ay tumutukoy sa mga paghahandang ginawa sa pisikal na kaayusan ng isang komunidad upang ito ay maging matatag sa panahon ng pagtama ng hazard. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang pagpapagawa ng dike upang mapigilan ang baha, paglalagay ng mga sandbags, pagpapatayo ng mga floodgates, pagpapatayo ng earthquake-proof building, at ang pagsisiguro na may fire exit ang mga ipinapatayong gusali. Sa kabilang banda naman, ang non-structural ay tumutukoy sa mga ginagawang plano at paghahanda ng pamahalaan upang maging ligtas ang komunidad sa panahon ng pagtama ng hazard. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang pagbuo ng disaster management plan, pagkontrol sa kakapalan ng populasyon, paggawa ng mga ordinansa at batas, information dissemination at hazard assessment. Ano-ano ba ang mga kahalagahan ng disaster risk assessment? Una, ay nagiging sistematiko ang pagkalap ng datos sa pagtukoy, pagsusuri at pagtatala sa mga hazard na dapat unang bigyang pansin. Pangalawang kahalagahan ng disaster risk assessment ay nagiging mulat ang mga mamamayan sa mga hazard na mayroon sa kanilang komunidad na noon ay hindi nila alam. Pangatlo, ito ay nagsisilbing batayan sa pagbuo ng DRRA. Pangatlo,
ito ay nagsisilbing batayan sa pagbuo ng DRRM plan at nagiging gabay sa pagbuo ng mga palisiya, programa, proyekto at estratehiya upang maging handa ang komunidad sa pagharap sa iba't ibang hazard. At ang pang-apat naman na kahalagahan ng Disaster Risk Assessment, ito ay nagbibigay ng impormasyon at datos na magagamit sa pagbuo ng plano at magsisilbing batayan sa pagbuo ng akmang estratehiya sa pagharap ng mga hazard. At ang panghuling kahalagahan ng Disaster Risk Assessment ay isa sa mga mahalagang produkto ng risk assessment ay ang pagtatala ng mga hazard at pagtukoy kung alin sa mga ito ang dapat bigyan ng prioridad o higit na atensyon. Ito ay tinatawag na prioritizing risk. Okay, so narinig nyo na ang mga natalakay natin, no? Bago tayo magpapatuloy, gagawin muna natin ang gawain pangalawa. Okay? Tanong, sapat pa ang kakayahan ng inyong paaralan, kapitbahay o barangay sa pagharap sa kalamidad? Pangalawa, paano mapupunan ang mga kakulangan o mapapanatili ang kasapatan ng inyong mga kagamitan? At pangatlo, bukod sa pagkakaroon ng sapat na kagamitan, ano ang dapat gawin ng mga mamamayan upang maging handa sa mga kalamidad? Okay, sagutan nyo ang tatlong tanong na ito sa isang buong papel at bibigyan ko kayo ng 10 minuto para matapos ito. Okay, tayo'y magpapatuloy sa ating aralin. Ang unang yugto ay atin ang natalakay. Tatalakayin natin ang ikalawang yugto at ito ay tinatawag na disaster preparedness. Ang mga naunang hakbang ay nakapaloob sa disaster prevention. Sa unang yugto ng CBDRM plan ay sinasagawa rin ang mga hakbang para sa disaster mitigation. Mahalagang may pakita ang pagiging vulnerable ng isang komunidad sa anumang oras. Mahalaga ang mga hakbang na nakapaloob sa yugto ng prevention at mitigation. Lahat ng impormasyon na makukuha mula sa pagsasagawa nito ay makakatulong upang harapin ito. Sa kabila ng pagtataya ng mga maaring maranasang kalamidad at kakayahan ng pamayanan na harapin ito, ay makakaranas pa rin tayo ng mga kalamidad. Paano ba tayo tutugon sa mismong pagkakataon na tayo ay nasa gitna ng isang kalamidad? Okay, so ito ang ating ipagpapatuloy na talakayan, ang disaster preparedness, ang ikalawang yugto. Ano ba ang ibig sabihin ng disaster preparedness? Ito ay tumutukoy sa mga hakbang o dapat gawin bago at sa panahon ng pagtama ng kalamidad, sakuna o hazard. Layunin ng mga gawaing nakapaloob sa yugtong ito na mapababa ang bilang ng mga maapektuhan, maiwasan ang malawakan at malubhang pagkasira ng mga pisikal na istruktura at maging sa kalikasan, at mapadali ang pag-ahon ng mga mamamayan mula sa dinanas na kalamidad. May tatlong pangunahing layunin ang disaster preparedness. Una is to inform or magbigay ng kaalaman tungkol sa mga hazard, risk, capability at pisikal na katangian ng komunidad. Pangalawa ay to advise or magbigay ng impormasyon tungkol sa mga gawain para sa proteksyon, paghahanda at pag-iwas sa mga sakuna, kalamidad at hazard. At pangatlo, to instruct or ang magbigay ng mga hakbang na dapat gawin, mga ligtas na lugar na dapat puntahan, mga opisyal na dapat hinga ng tulong sa oras ng sakuna, kalamidad at hazard. Bago tumama at maging sa panahon ng kalamidad, napakahalaga ang pagbibigay ng paalala at babala sa mga mamamayan. Okay, nandito tayo sa ikatlong yugto ng CBDRRM at ito ay ang tinatawag na disaster response. Ang disaster response ay ito yung tinataya kung gaano kalawak ang pinsalang dulot ng isang kalamidad. Mahalaga ang impormasyong makukuha mula sa gawaing ito dahil magsisilbi itong batayan upang maging epektibo ang pagtugon sa mga pangangailangan ng isang pamayanan na nakaranas ng kalamidad. May mga tatlong uri ng pagtataya sa disaster response. Una ay ang needs assessment. Ito ay tumutukoy sa mga pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad tulad ng pagkain, tahanan, damit at gamot. Pangalawa ay ang damage assessment. Tumutukoy naman ito sa bahagya o pangkalahatang pagkasira
ng mga ari-arian dulot ng kalamidad. Pangatlo ay ang loss assessment. Ito naman ay tumutukoy sa mga pansamantalang pagkawala ng serbisyo at pansamantala o pangmatagalang pagkawala ng produksyon. Ang damage at loss ay magkaugnay dahil ang loss ay resulta ng mga produkto, serbisyo at infrastruktura na nasira. Halimbawa, ang pagbagsak ng tulay ay isang damage. Ang kawalan ng maayos na daloy ng transportasyon ay loss. Ang pagkasira ng mga lupaing taniman ay damage din, samantala ang pagbaba ng produksyon ng palay ay loss. Isa pa ring halimbawa ay ang pagbuho ng ospital dahil sa lindol ay may tuturing din na damage, samantala ang panandaliang pagkantala ng serbisyong pangkalusugan ay may tuturing na loss. Mahalagang maunawaan mo na sa yugtong ito ay napakahalaga ng koordinasyon ng lahat ng sektor ng lipunan na kasama din sa pagsasagawa ng una at ikalawang yugto. Kadalasan kasi ay nababaliwala ang nilalaman ng DRRM plan kung walang maayos na komunikasyon, lalo na sa pagitan ng iba't ibang sektor sa oras na nararanasan ang isang kalamidad. Mahalaga rin ang kaligtasan ng bawat isa, kaya sa pagsasagawa ng disaster response ay dapat isaalang-alang ng mga mamamayan ang kanilang kakayahan sa pagsasagawa nito. Kung mayroong disaster preparedness, ay mayroon din disaster rehabilitation and recovery. Ito yung yugto kung saan ang mga hakbang at gawain ay nakatuon sa pagsasaayos ng mga nasirang pasilidad at istruktura at mga naantalang pangunahing serbisyo upang manumbalik sa dating kaayusan at normal na daloy ang pamumuhay ng isang nasalantang komunidad. Halimbawa nito ay ang pagpapanumbalik ng sistema ng komunikasyon at transportasyon, supply ng tubig at kuryente, pagkukumpuni ng bahay, sapat na supply ng pagkain, damit at gamot. Kabilang din dito ang pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin at pagkakaloob ng psychosocial services upang madaling malampasan ng mga biktima ang kanilang dinanas na trahedya. Kabilang din dito ang pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin at pagkakaloob ng psychological services upang madaling malampasan ng mga biktima ang kanilang dinanas na trahedya. Natapos na natin ang ating aralin. Okay, sa isang buong papel, sagutan ang gawain na nakikita sa screen. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para gawin ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Naway meron kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Hanggang sa muli, ito ang inyong guro na si Ginang Remilyn Kulan Silabadan na nagsasabing paalam!